Welcome back sa ating YouTube channel. So sorry kung hindi tayo nakapag-upload ng kahit anong videos this past few days kasi as you all know, binagyo tayo ni Bagyong Christine! Yes, grabe. Sobrang lakas niya. Kaya for today's video ay story time muna tayo kung paano tayo nakasurvive at nanatiling buhay sa kabila ng matinding pagsubok ni Earth. Flashback. Ang plano ko talaga, nung araw na nagsisimula ng paramdam si Bagyong Christine, ay ang magawa ng PowerPoint presentation para sa reporting namin sa darating na Lunes sa Philly 103. So, ang ginawa ko, nag-assign na ako ng mga topics sa mga group members ko, and then, kinuha ko na yung laptop, punta ko sa kwarto, and then, nilagay ko na yung laptop dito sa lap ko. Pero, mga friends, pag open ko nung Canva app sa laptop, Wala nang kuryente. and dahil doon, wala akong no choice kundi ang kalimutan ng mga plano ko, ang mga pangarap ko and everything. And gawin na lang ko ng mga pwede kong gawin habang nag-aantay na baka magkaroon ulit ng kuryente at ipagpatuloy ko yung plano ko na makapagawa ng PowerPoint. Then, nung sumapit na yung bandang hapon, kinuha na namin yung isa naming aso, si Rambo, nilikasan namin siya, tapos yung isa kasi hindi namin siya talaga maalis sa pwesto niya, tinakpan na namin siya ng mga bubong. Tapos nung magagabi na, sobrang dilim ng paligid, pahirapan kami sa pagkain, at pahirapan din kaming gawin yung mga bagay-bagay sa loob ng bahay. And then, nung una, okay pa eh. Pero eto na mga friends, nawalan na rin ng tubig. Grabe. As in, walang tulo. Eh, ang naipon pa naman namin na tubig ko, konti lang. As in, pang sain lang siya, o pang luto, pang hugas ng face, pang inom. So, hindi siya kakasya para sa buong maghapon. So, akala namin, ang mga ilang oras lang mawalan, di magkakamera na rin. Pero wala mga best. As in, walang tulo. No sign of watering in the faucet. Kahit ano, wala. So, wala ulit kaming no choice, kundi ang pakinabangan si Bagyong Christine sa kanyang paghihimagsik sa bansang Pilipinas, particular sa bahay namin. So, ang ginawa namin, punta kami sa labas, naglagay kami ng mga timba doon. Hindi yun ang ginamit namin sa CR at sa iba pang mga bagay na pwede naming paggamitan ng tubig ulan. And, hindi pa din natatapos, mga friends. Kasi after nun, aminado naman kami. Aminado ako na hindi kami prepared. Kasi akala namin ay hindi naman siya ganun kalakas katulad ng mga nagdaang bagyo. And akala din namin hindi dito sa Batangas yung focus ng bagyo sa ibang lugar. So, anong nangyari? Dahil hindi nga kami prepared. Wala na kaming makain. Kasi nakakaiyak. Wala na kaming makain. Pagbukas namin ng rep. As in, wala. Kaya, kailangan merong magpakamartir sa amin na sugudin ang bagyo at iligtas ang sambayan ng Pilipino. So, anong nangyari? Nakapag-desisyon namin, syempre, ang haligi ng tahanan ang kailangan magpakahiro para magkaroon ng pagkain ang mga inakay. At, ayun, doon sila pumunta sa Dali. Hindi na-sponsored ha, hindi pa na-sponsored. Baka naman. Then, right after ng bagyo, pinanang paligid namin, ang tubuhan namin ay nakadapa na sila, habay na sila, kumbaga suko na sa Bagyong Christine. And then yung puno namin dito sa gilid na part ng bahay namin ay bumagsak din, tapos yung paligid namin ay sobrang dumi. So, yun ang talagang naranasan namin, mga negatibo at mapapangit na naranasan namin nung kasagsagan and after ng Bagyong Christine. Nung gabi na, Webes na to siguro, gabi na, sama-sama kaming nag-pray sa Lord na maging maayos yung sitwasyon. Nag-pray namin yung mga kababayan natin, yung mga kapatiran namin sa church, lahat-lahat na sana maging maayos yung sitwasyon, sana makita na namin si Haring Araw kinabukasan. And then, ayun, during those difficult times naman, hindi nagpabaya ang Lord. Nag-provide siya ng pangangailangan namin at sa kabila ng madilim at masamang panahon ay nanatili ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. And right after that, pagkising namin ng Friday morning, wow, kita na namin si Haring Araw. Payapa na, wala nang hangin, wala nang ulan. At yung mga prayer namin nung gabi, as in, nangyari talaga siya nung araw ng Friday. Kaya tunay nga, ang sinasabi ng Psalms 46 verse 1, So, that's all for today's video. And I hope nag-enjoy kayo sa aking halo-halong short story time. And kung napakasaya kayo ng video na to, kung kayo ay naaliw sa video na to, don't forget to like and subscribe. Click the notification bell for more updates. So, thank you for watching. God bless us all. Bye!